Sabi mga kababayan ni Ping Lacson, Gutesa flip-flop may trigger subordination case versus Marcoleta, defensor. So sabi dito sa balita ng Daily Tribune, detained Senator Rodante Marcoleta and former lawmaker Michael Defensor could face. So sabi ni Lacson, si Romualdez Anya, who was implicated in Gutesa's original testimony, could file a complaint. He added that the Department of Justice and the Office of the Ombudsman could also initiate a preliminary investigation because perjury is considered a public offense. Kasi yung kaso mismo ay nakasalalay lang, nakasandig doon sa testimonya ni Mr. Gutesa. In fact, sa kanyang huling salaysay, sinabi niya na si former Congressman nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Marabilia. So, ibigay ko sa inyo itong mga updates ng balita tungkol kay Rodante Marcoleta at saka kay Mike Defensor. After na si Orly Gutesa, mga kababayan, tumambling. Ngayon, may sinasabi si Ping Lacson. Sabi mga kababayan ni Ping Lacson, Gutesa flip-flop may trigger subordination case versus Marcoleta, defensor. So sabi dito sa balita ng Daily Tribune, detained Senator Rodante Marcoleta and former lawmaker Michael Defensor could face complaints for subordination of perjury over the testimony of former Marine Orly Gutesa, who has recanted allegations linking former House Speaker Martin Romualdez to cash deliveries, sabi po ni Ping Lacson. Ayon po sa kanya, yung sequence niya of events during a Senate Blue Ribbon Committee hearing last year showed Marcoleta coaching Gutesa on what to say in his affidavit, raising the possibility of criminal liability if a complaint is filed. Kung titingnan natin ang ebidensya, takbo ng pangyayari, nangyari ito noong pagdinig ng BRC, Blue Ribbon Committee, na maliwanag, kino-coach ni Senator Marcoleta. So, isa siya sa pwedeng kasuhan ng subordination of perjury. As a background, sabi dito sa balita, Gutesa has since withdrawn those claims, saying Marcoleta and Defensor had tapped him to make the accusations. His new affidavit dated August 13 also alleged that Defensor's son-in-law helped prepare the original affidavit and that Marcoleta later revised it. So sabi ni Lacson, si Romualdez Anya, who was implicated in Gutesa's original testimony, could file a complaint. He added that the Department of Justice and Office of the Ombudsman could also initiate a preliminary investigation because perjury is considered a public offense. Dapat talaga magkaroon ng leksyon ang mga nagsagawa. Nagsasagawa niyan kasi may batas tayong sumasaklaw dyan pero walang natutuluyang kasuhan. Lacson said, reiterating his plan to file a bill increasing penalties in fines for those who induce or force others to commit perjury tulad na nangyari po kay Gutesa. Sabi dito sa balita, the Ombudsman meanwhile has said Gutesa's recantation would not derail its investigation into allegations against Romualdez. The anti-graft body said the probe does not depend on a single witness and that 28 active uniformed personnel were prepared to testify. Kita ninyo, ayaw tantanan mga kababayan ng Ombudsman. So maghanap uli sila ng tulad ni Gutesa. Di ba? Gaduda-duda. Ngayon, pakinggan natin yung statement ni Atty. Adi Fajardo, abogado po ni Martin Romualdez, sa interview po ng DCMM. So sabi dito mga kababayan ni Atty. Fajardo, yung kaso niya laban kay Martin Romualdez, dapat niya na ibasura na dahil sa nangyaring recantation. Na lumalabas scripted, gawa-gawa lang na naman mga kababayan. Walang delivery na ginawa. Tulad ng sinasabi ni Gutesa, mag-testify sa Senado na lumabas, gawa-gawa man lang niya.
Kasi kinotes mga kababayan ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Di ba? Pakinggan natin si Atty. Adi Fajardo. Amin po malinaw po yan. It's a non-case, no? It should be Non-case. dismissed by the Ombudsman. Kasi yung kaso mismo ay nakasalalay lang, nakasandig doon sa testimonya ni Mr. Gutesa. In fact, sa kanyang huling salaysay, sinabi niya na si former Congressman Mike Defensor. nagsabi na this is ikaw ang missing link, no, na mag-uugnay mula kay Zaldico patungo dito sa mga transaksyon na ito at si Congressman Romualdez. Ngayon wala na po yung missing link, talagang lost link na ito. Hindi na missing, Pero, lost Atty. link Ade, na. hindi lang naman si Orly Gutesa yung nag-recant. May mga Maleta boys din na nag-recant. So dalawang insidente na to na may nagre-recant doon sa kaso. Sa tingin niyo po ba itong kaso ay uusad pa o dapat ito'y ma-dismiss na? Ayun po ang aming, that is our prayer sa Office of the Ombudsman po. Na-dismiss na po ito. Wala na pong, ang buong kaso po kasi nakasalalay lang sa kwento no? At Kwento-kwento siyempre lang. sa mundo ng ebidensya, sa mundo ng mga abogado, yung kwento po or yung salaysay po or yung oral testimony, medyo mababa po ang ranggot sa bigat po at sa kredibilidad po niya, no? Hindi tulad ng object evidence or documentary evidence or kung ano man forensic evidence na makikita mo talaga at ayan ay hindi kailangan magsalita at makikita at mababasa at mararamdaman ng korte. Pero yung kwento po na pabago-bago, paiba-iba, minsan may binabawas, minsan may dinadagdag, ay yun po ay napaka-unreliable, especially since maraming aligasyon na nagkapalitan ng pera or nangako ng pera, etc. etc. So yun mga kababayan, yung naging interview kay Atty. Adi Fajardo, abogado ni Martin Romualdez. Yung kanilang prayer ngayon sa ombudsman ay ibasura na po yung kaso kasi yung mismong nagtuturo mga kababayan na sabi yung mismo nag-claim na nag-deliver siya, yun pala gawa-gawa man lang na kwento at yung script ginawa mga kababayan ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Para din si Martin Romualdez, matindi talaga po. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.